Mga ka-Friendly Talk TV, sa gitna ng ingay ng politika, propaganda, at takot, may isang tanong na kailangang sagutin ng malinaw. Ano ba talaga ang nangyayari sa West Philippine Sea? At bakit tila may dalawang magkasalungat na boses? Ang isa ay nagsasabi ng katotohanan kahit delikado, at ang isa naman ay tila handang isuko ang bahagi ng ating bayan. Alaman nilang complications ng West Philippine Sea. Isipin po natin, Sarah, there is nothing as West Philippine Sea. Wala po yun. That is a creation by us. Sa totoo lang po, kahit nabasahin mo yung ating mapa or what, there is no West Philippine Sea. Ngayong araw, ilalatag natin ang buong kwento mula sa aktual na nangyayari sa dagat, sa mga revelasyon ni Commodore J. Tariela hanggang sa kontrobersyal na pahayag ng isang senador tungkol sa Kalayaan Group of Island. Ang West Philippine Sea ay hindi lamang basta asul na bahagi ng mapa. Dito nangingisda ang libu-libong mga Pilipino. Dito dumadaan ang ating kabuhayan at dito rin matatagpuan ang yamang maaaring magtustos ng enerhiya ng bansa sa mga susunod na dekada at henerasyon. Ngunit sa mga nakaraang taon, unti-unting nabago ang sitwasyon. Ang dating malayang dagat ay naging lugar ng pananakot, panghaharas at agresyon. Sa gitna ng lahat ng ito, may isang opisyal na hindi natakot magsalita. Ito ay si Commodore J. Tariela ng Philippine Coast Guard. Hindi siya haka-haka, hindi siya chismis. Ang kanyang mga pahayag ay may kasamang aktual na video footage, dokumentadong insidente, at ulat na ikinikilala maging sa international community. Ayon kay Tariela, malinaw ang ginagawa ng China. Unti-unting kontrolin ang lugar sa pamamagitan ng lakas at takot. Sa mga ulat ng Coast Guard, hinaharang ang mga barko ng Pilipinas. Binubugahan ng water canyon ang ating mga tauhan. Sinasadyang banggain o idikit ang mga malalaking barko sa mas maliliit na sasakyang Pilipino at itinataboy ang ating mga mangingisda sa sarili nating karagatan. Hindi ito aksidente, hindi ito misunderstanding. Ito ay sistematikong akbang para iparamdam na hindi na natin lugar ang ating teritoryo. Ngunit habang ang Coast Guard ay nakikipagsapalaran sa dagat, may mga pahayag na yumanig sa maraming Pilipino. Ayon kay Senador Rodante Marcoleta, mas maakabuti raw na isuko na lang ang Kalayaan Group of Island sa China upang maiwasan ang gulo. Para sa marami, ito ay hindi simpleng opinyon. Ito ay hindi katanggap-tanggap. Ito ay isang ideyang may mabigat na implikasyon. Ang Kalayaan Group of Island ay bahagi ng teritoryo inaangkin ng Pilipinas. Mayamang dagat na posibleng langis at gas. May strategic importance sa depensa ng bansa. Kung isusubo ito ngayon, anong mensahe ang binibigay natin sa mundo? Na pwedeng kunin ang lupain ng Pilipinas basta mas malakas ang ibang bansa. Sa isang panig, may opisyal na nagsasabi ng totoo kahit siya'y binabatikos. Sa kabilang panig, may panukalang iwas gulo kahit kapalit ay lupa. Hindi ito simpleng debate. Ito ay pagsubok sa paninindigan ng sabayanang Pilipino. Mga ka-Friendly Talk TV, hindi ko kayo dinidiktahan kung sino ang tama. Ngunit hinihikayat ko kayong mag-isip. Kapag ang katotohanan ay mahirap pakinggan, mas lalo itong kailangang sabihin. Ang katotohanan ba ay ipinaglalaban ni Commodore J. Tariela? O ang saloobin
ni Senator Marcoleta ang isuko ang tunay na solusyon. Kayo ang umusga. Mag-comment ng opinion nyo. I-share para makarating sa mas maraming Pilipino. Mag-subscribe para sa mga balitang hindi tinatapakan. Maraming salamat po.